Ugnay pa rin sa bakbakan ng MNLF at ng militar sa Zamboanga City, makakapanayam natin si Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po, Lieutenant Colonel Zagala. Kara, magandang umaga at sa mga nanonood at susubaybay yung programa. Sir, kumusta na po ang sitwasyon ngayon dyan sa Zamboanga City? Kahapon po nagkaroon talaga ng palitan ulit ng putukan. Ngayon po ba, is it relatively more quiet ngayong araw ngayon, or tuloy-tuloy pa rin talaga yung bakbakan, sir? Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang ating containment operation. Ang mission natin ngayon ay to ensure na safety at security ng ating mga hostages at ang ating mga kababayan na naiipit dito sa labanan na to. And so far, ilan na pong bihag ang nakakatakas or napalaya na? Sa ngayon, nag-open na po tayo ng lines of communication na pinamumunuan ng ating mabuting mayor. At itong open lines of communication ay magbibigay ng opportunity na para magkaroon ng open communication na to, para magkaroon tayo ng further negotiation, para the possibility na ma-release yung ibang hostages. Right now po, sir, may siyam, tama po ba yung bilang, sir, na may siyam na bihag na nakatakas? Meron pa po bang ibang bihag na nakatakas? Sa ngayon, yung mga bihag, wala pa po tayong report na nakuha na may nakatakas. Pero meron yun na nga, meron na po na-release kahapon, no? Yesterday. Si Father Michael Ofana. Yes, sir. At ang sinabi po sa atin kanina sa mga ulat, si Father Ofana, may sinabi po niya kung ano po yung ilan sa mga demands nitong isa sa mga leader nitong MNLF faction nga ni Nur Miswari. At ito yung pagkakaroon ng third party na magne-negotiate. At pangalawa ay interview daw with the media. Papayagan po ba ito, sir? Kara, una muna, yung mga nangyayari ngayon pag negotiate at pag-open natin ng lines of communication dito sa mga leaders ng itong MNLF Miswari faction ay open, ayaw po natin i-reveal para hindi po natin ma-preempt itong mga usapin na to, kasi ang importante po ay na-open natin ang line at meron pagkakataon na peacefully ma-end natin ito. So, sige, sir. Ano muna po natin na hindi muna natin pag-usapan sa mga detalye. We understand, sir. Sir, kahapon po may mga ulat na may nag-surrender daw na ilang miyembro ng MNLF. Hindi po ito totoo? Totoo po ba ito, sir? Sa ngayon, wala po tayong nag-surrender na MNLF. Meron po tayong continuous negotiation. Right. At ang importante dito, Kara, is yung negotiation natin ay nakafocus sa safety and security ng mga hostages. The last thing we want is merong mga hostages na may masaktan o mapatay. So ini-exhaust po ng Crisis Management Committee ang all peaceful needs para ma-release itong na-end natin itong crisis as soon as possible time peacefully. Kumusta naman po, sir, yung sitwasyon sa Basilan dahil nag-spill over na rin doon yung tensyon? Tama po yan, alam niyo, itong nagaganap dito sa Zamboanga City, hindi po natin pinapapuntahan na yung mga ibang areas of interest natin at areas of concern, katulad ng Hulo, sa Sulu, sa Basilan, sa Lamitan, and all other areas throughout the country, not just within Mindanao, but Luzon, Visayas. We have ample AFP forces assigned to ensure that we have troops there that will address prevailing situations there, and contingency plans are put into place. Kung nangyayari sa Basilan, Yes, nagkaroon po tayo ng informasyon na itong grupo na Abu Sayyaf Group ay susugod sa Lamitan. Kaya nag-dispatch na po tayo ng contingency forces natin. At ayun po nangyari, nagkaroon po tayo ng encounter. Masama na i-report, nagkaroon tayo ng isang CBO na matay, isang civilian na matay, dalawang CBO na wounded, at dalawang sundalong wounded.
Itong action natin sa Basilan ay napakita natin na kaya natin harapin itong mga pag-atake nitong mga grupo na to, whether konektado dito sa MNLF na Miswari Group or yung mga taong gusto lang mag-take advantage ng sitwasyon. So handa po tayo sa mga ganitong mga contingency all over the country. Maraming salamat po sa inyo, Lieutenant Colonel Ramon Zagala, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.